Bakit kayo narito? Ano ang hinahanap nyo? Minsan, ang Panginoon, yung unang dalawa sa kanyang mga alagad, sa Gospel of John, chapter 1, ay puro tanong po ang ipinukol ng Panginoon. Alam nyo, sa Gospel alone, there's a lot of questions na pinukol po ng Panginoon, especially po sa mga alagad niya. More than 300 po na mga tanong. At yung unang naging dalawang alagad, yung unang dalawa na sumunod sa kanya, ito po ay dating alagad ni Juan Bautista. Tinanong po ng Panginoon, nung nakita ni Jesus na sumusunod sa kanya, ang sabi po ng Panginoon, ano ang hinahanap nyo? Ano ang hinahanap nyo? Kung kayo po ay tatanungin ng Panginoon sa umaga pong ito, at the same question po, ano ang hinahanap nyo? What do you seek? Ano ang hinahanap nyo sa buhay nyo? Karamihan siguro nasasagot sa mga tao sa mundo, Pastor, naghahanap ako ng pera, mapagkikitaan. Mga ganyan, di ba? Pastor, naghahanap ako ng trabaho. Pastor, naghahanap ako ng malilipatan na tirahan. Pastor, naghahanap ako ng eskwelahan na mapapasukan. Pastor, naghahanap po ako ng mapapangasawa ko. Ano ang hinahanap nyo? What do you see? Dahil ito ang unang question, mahalaga po ito. Alam nyo, ang ating hinahanap ay parang bintana yan. Yan ang nagsisilbing bintana kung ano talaga yung nilalaman ng ating puso. Ano talaga yung ating pinapriority sa ating buhay. Ano yung ating pinagtutuunan ng pansin. Ano yung ating binavalue, yung binibigyan natin ng kahalagahan. Ang sabi po ng Panginoon, mahalaga po yung sinabi niya dito po sa Matthew chapter 6. Bandang hulihan po ng chapter na ito po ay hanggang 34. Ngunit sunod-sunod po ang kanyang pagtuturo dyan sa Matthew chapter 6. Pero tingnan po natin yung bandang huli ng kanyang pagtuturo dyan. Beginning verse 24, ganito po ang ating mabasa. No one can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, and he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God in money. Sabi po niya. So doon po sa susunod na verse, lulundag po tayo. Verse 25, 24, 25, ang sabi niya, therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? And then verse 33, second to the last verse of that chapter. Ito yung pamilya po tayo. Kasi tayo po ay may hinahanap. Sigurado yon. Pero itong napakahalaga, kasi alam nyo, ang mga tao, lalo po sa panahon ito, masyadong complex po, no? Masyadong, minsan hindi mo maintindihan yung ano ba itong nilalaman ng utak ng tao. Ano ba itong galawan ng mga tao ngayon? Masyado na pong naging complicated. Very complex na po. Pero from the very beginning, hindi ginawa ng Diyos na komplikado. Lahat ay in order, maayos. Pero nowadays, paggising nyo sa umaga, ano po yung mga pumapasok sa isip nyo bago kayo matulog? Siguro, ang dami. Ang dami na ring pumasok sa kaisipan ng tao. Sa isipan natin. Kaya ito po ang nagdudulot ng komplikado. Nagiging komplikado ang buhay ng tao. Nagiging complex po ang buhay ng tao. And a lot of us ay natotrouble. Pero hindi po ganyan sa pasimula
ang disenyo ng Diyos na maging komplikado. Ito po, depende po yan kung ano po talaga yung pinupuntirya, pinupurso ng ating puso. Kasi yung ating hinahanap, ito ay, ano man yan ay bintana. Yan ang nagsisilbing bintana kung ano yung nilalaman ng ating puso. Sabi niya, verse 33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you." So, ang pinupurso, ang hinahanap ng mga tao yung all these things. Pero, ang sa Panginoon, sa Kanya pala, in the kingdom of God, dapat ang uunahin mo, ang ipupurso mo sa buhay mo ay seek first the kingdom of God and His righteousness. Tayo po ay natotrouble. Marami po sa atin. Dahil nagiging komplikado na po ang buhay. Marami nang naisasaksak sa kaisipan ng tao. Kaya ang tao po, bago matulog, ang iba hindi makatulog, at pagkagising sa umaga, tingnan niyo, ano yung una niyong naiisip? Ano yung unang pumapasok sa isipan niyo? Alam niyo, maganda nung unang panahon eh. At may mga katutubo pa rin tayo na nagpa-practice nito. Noong unang panahon, ang mga Pilipino, pagkagising sa umaga at bago magtakip silim, ang sambahayang Pilipino ay nagtitipon-tipon, lumuluhod sa altar. Sa kabila na maaaring sabihin natin na hindi naman tama yung pananampalataya ng mga panahong yon, iniwan na sa atin. Pero ang maganda po doon, nag-iipon-ipon ang sambahayang Pilipino, bawat pamilya, pagputok ng alas 6, orasyon na yan. At ganon din, kinaumagahan, bago sumikat ang araw, ang mga naunang mga Pilipino, may mga katutubo pa rin ginagawa yan. Lalo yung mga farmers. Sila ay nagdarasal. Bago sila pumunta sa bukid magtrabaho, sila ay nananalangin. Sila ay nakikipag-usap sa Diyos. Sila ay humihingi ng tulong mula sa itaas. Sila ay nagpapasalamat sa panibagong buhay, kalakasan, bago sila pumunta sa bukid at magtrabaho. Ganda po yan. Ngayon po, ano po ang ginagawa ng mga tao, kahit mga Kristiyano, pagkagising sa umaga? Ano po? Kaya nagiging komplikado po. Ano po ang inuuna natin? Kasi pag ikaw daw yung maagang maaga, mga kapatid, di ba? Di ba yung kabuti? Kailangan maaga ka sa kabuti. Kasi pag hindi ka maaga, tanghali ka na, napakahalaga na ang ipinakita ng Panginoon. Alas 4 ng madaling araw, napagkamalampas siyang multo siya, Kala niya ghost. Dahil naglalakad doon sa ibabaw ng dagat. Yung oras na yon, yung mga oras na yon, yung napakahalaga na sinasabi na 4 to 5, ito yung hihingi ka muli ng lakas sa Diyos. Ito yung early in the morning, our Lord Jesus Christ will seek the face of the Father at siya hihingi ng kalakasan, ng wisdom mula sa Ama. Kaya marami po ngayon talagang naguguluhan dahil ano po nangyayari ngayon? Iba po yung ating napapagtuunan ng pansin. Pagkagising pa lang natin sa umaga, iba po. Pag hindi po naging ayos ang ating prioridad, pagising pa lang sa umaga, mga kapatid, pwedeng walang ma-accomplish. At pwedeng hindi natin ma-hit yung goal natin according to the plan. Kasi mali po ang ating pinunteriya. Pinigay po ng Panginoon, seek first the kingdom of God. Napakahalaga po noon. Ito po, sa tanang buhay natin, pag-aaralan natin, hindi natin may exhaust. Yun lang verse na yon, verse 33, hindi natin may exhaust lahat yan. Hindi natin mauubos kapag inaral po natin yan. Kasi ang lawak po niyan. Seeking the kingdom of God and His righteousness. In our whole lifetime, kulang po ang buong buhay natin para ito po ay pagtuunan natin ng pansin. Kaya napakahalaga po ng binitawan ito ng Panginoon kasi ito po talaga ay nangungusap patungkol sa
prioridad. Kung ano po ang dapat nating maging prioridad, pagtuunan ng pansin. Kaya ang unang tanong niya sa mga sumusunod sa kanya, yung dalawang sumunod sa kanya, ano ang hinahanap nyo? Siyempre, wala pa silang kamawmawm, baguhan pa lang sila, 10 kayo nakatira. Yan. Pero ang tanong ng Panginoon, ano ang hinahanap nyo? Ano ang hinahanap nyo? Mga kapatid, ano ang hinahanap nyo sa isang church? Ano ang hinahanap nyo sa isang company, sa isang paaralan na pinasukan nyo? Ano ang hinahanap nyo? Ano ang hinahanap nyo sa isang community? Ano po ang hinahanap nyo sa isang mall? Pag pumasok kayo, matutugon ba yung hinahanap nyo? Ano ang hinahanap nyo sa isang resort? Sa isang hotel? Kapag kayo ay nag-book doon, matutugon ba yung hinahanap nyo? So, nagtatanong po ang Panginoon, ano ang hinahanap nyo? Kasi ang tao po pwedeng maraming hanapin. Kaya binanggit po niya dito, no one can serve two masters. Ngayon, nilevel ng Panginoon, ng Diyos, ang pera sa Kanya. Mabigat po yun. Mabigat po yun. Nilevel niya yun. Kaya ang una po dito, dapat alam po natin ang hinahanap natin. Dapat klaro po that we cannot serve both God and money. Hindi po pwede yan. Mamimili po talaga tayo. Maaring i-despise natin yung isa o yung isa maging devoted tayo dun sa isa. Ano? Pero isa lang talaga. Isa lang talaga. Anong ibig sabihin nito? Pinantay niya ang pera sa kanya. Dahil ang pera po, napaka-powerful. At lahat ng tao kailangan ng pera. Money itself ay hindi kasalanan. Hindi kasalanan. Hindi naman anti-money ang Panginoon, anti-wealth, hindi. Sa katunayan nga, kailangan niya ng suporta, ng support. Nung nandito siya, nagme-ministry, may mga sumusuport sa kanya. Oo, nagbabayad din siya ng buwis sa Roman Empire. No? Ibigay kay Cesar ang para kay Cesar at para sa Diyos. Sabi niya kay Pedro. At ang sa Diyos para sa Diyos. So ang Panginoon Yesus, alam niya kung paano patakbuhin, i-manage, paano pangasiwaan ang pera. Ang mabigat po dito, kapag ang pera na ang nangasiwa sa buhay natin. Ang issue po dito ay hindi yung marami ka bang pag-aari? Hindi. Sinong nagme-may-ari sa'yo? Isa lang dapat. Kasi pwedeng mag-may-ari sa tao ay pera, wealth. Pwede rin mag-may-ari sa tao ay Diyos. Kung sinong nagme-may-ari, siya ang may say. Di ba? Halimbawa, meron kang pag-aari, ikaw ang may say dyan. Meron nangungupahan doon. Ay, hindi yung nangungupahan ang may say doon. Ikaw. Kasi sa iyong lupain yon. Ikaw ang may-ari. So, kung sino nagme-may-ari sa buhay ng tao, yun ang may say. So, pwedeng ang magkaroon ng pag-aari sa buhay ng tao, pwedeng pera. Kasi pwedeng pera ang magpapatakbo, magpapakilos sa tao. Kaya maraming tao, wala ng panahon. Nauubos ang oras para sa pagkita ng pera. Ang mga tao ay talagang ginugugol nila ang bumbuhay nila para kumita ng pera. Nagtrabaho sila para kumita ng pera, makapag-ipon. And then, nung retirement age na nila, parang hindi pa rin fulfilled ang buhay nila. Dahil may mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Hindi kayang ipagkaloob sa tao. So, pwede pong ang may-ari sa atin ay pera. Dito, sabi ng Diyos, hindi pwedeng dalawa. Mamimili ka talaga. Alam nyo, kapag naunawaan po natin to, yung pera hindi magiging mailap eh. Hindi po. Hindi yun. Kasi siya po mismo nagsabi, all these things will be added unto you eh. Kaya lang, sino nagme-may-ari sa atin? Sino ba yung nasa puso natin? Kasi bintana. Bintana, ibig sabihin, may bintana eh. Malalaman mo kung ano ang nilalaman ng puso ng tao. Ang sabi nga doon, kung babasahin niyo yung bandang itaas, ano,
Kung nasa ang iyong yaman, naroon din ang iyong puso. Verse 19, chapter 6. Oh. So, ibig sabihin, kung paano natin gagamitin, i-handle, i-manage ang pera, yun ang magiging bintana kung anong nilalaman ng ating puso. Kanina, dinidiscuss po sa discipleship journey natin yung giving. Mga kapatid. Kung paano mo minamanage, paano pinangangasiwaan yung pinansyal o anumang resources na sa iyo, yon ang nagiging bintana kung ano ang nilalaman ng puso mo. Yan po. Yun ang kapahayagan. Kung ano talaga ang nasa puso ng tao. So, nadedetect po, nalalaman kung ano talaga ang nasa puso. Ano ang mas mahalaga sa kanya? Sino ang mas mahalaga sa kanya? Doon po, nagiging bintana po ito. Kung saan niya ginagamit ang pera niya, halimbawa, ang isang tao, pera niya, ginagamit niya puro sa kanyang sarili. Puro sa kanyang sarili. So, nalalaman po na ang nilalaman ng puso niya, siya ay makasarili. Tama po ba? Makasarili. Oo. Yon ang dahilan na si Lucifer ay naging Satanas. Ay. So, pwede rin ang sarili natin. Kaya yung pera natin, gusto natin sa ating lahat. Pero may iba naman, nagsasakripisyo. Huli na ang sarili, pero binibigay niya sa kanyang pamilya. Yung pera. So, yung puso niya, makikita natin, kasi yun ang bintana eh. Doon, yun ang nagpapahaya kung anong nilalaman ng puso. Paano niya ginagamit yung pera? Paano niya ito pinangangasiwahan? Mga kapatid, sino ba yung mas mahalaga sa kanya? Walang para sa Diyos, ibig sabihin yung puso ng tao, wala ang Diyos sa kanya. Wala. Kahit anong turo pa dyan, kasi ang puso niya nandoon sa sarili niya. Para sa sarili niya, para sa mga bagay na para sa kanya, material na bagay. Pero yung para sa Diyos, wala. So ibig sabihin, hindi mahalaga sa kanya ang Diyos. Nakuha niyo po ako? Kasi madali pong malaman kung pera ang pagbabasihan. Saan ginagamit ang pera? Yung oras, medyo mahirap pong ikon yan eh. Mahirap pong i-detect eh. Yung oras. Kung saan gagamitin yung oras. Mahirap po. Pero yung pera, madali po yan. Kaya si Lord nagbigay ng baseline. Balik nyo sa akin ang ika-10 bahagi. Baseline po yun. That's the minimum baseline. So madali po yun. Madali. Ika-10 bahagi ng ano? Pera lang ba? Hindi. Bumili ka ng saging, 10 piling. Dali mo kay Lord ang 1 piling. O, di ba? Bumili ka ng damit, 10 piraso. Dalhin mo ang 1 piraso. Hindi lang pera. Bumili ka ng sapatos. 10 pares ng sapatos. Dalhin mo ang 1 pares. Nakukuha niyo ako? Hindi lang po pera. Bumili ka ng mansanas, 10 mansanas o 20 mansanas, 1 basket na mansanas, mangga. Marami sa atin, pera lang ang dinadala. Hindi po tayo sumusunod pag ganun. Hindi natin naunawaan talaga. Hindi natin naunawaan. Bumili ka ng 50 kilos na bigas. Ilan ang dadalhin mong kilo kay Lord? Ilang kilo? 50 kilos ang binili mo. Ilang kilo? Kaya tatalunin po tayo ng mga Pariseo. Sila binibilang na kahit mga butil eh. Oo, mga butil. Kahit mga butil yan, o munggo yan, o ano man. Bibilangin nila yan. Masyado silang dogmatic, no, legalistic. Pero tayo po dapat, i-run off na po ninyo. Huwag na po kayong to the last centavo, gano ito, 13 cent, kasi 10% eh. Oh. Meron pa ba yun? Mahirapan pong maghanap ng sintavo. I-round off na po nyo to the nearest 100. Pwede po ba yun? Halimbawa, 100 point
54, mga ganyan. I-run off na po ninyo. I-run off na po ninyo. Pahirapan pa nyo sarili nyo, ginagawa nyo. Alam nyo si Lord, hindi complicated God eh. Hindi siya komplikado. Ginagawa po natin komplikado. Pahirapan mo pa yung bata mag-compute eh. Ginagawa mo komplikado. I-round off na po ninyo. Alam nyo, mas maigi na maging generous kaysa bawasan natin. Opo. Laging ganun po. Laging ganun. Mas maigi na yung lumampas ka, maging generous ka kaysa makupitan mo pa. Kukupitan mo pa. Wag. Mabuti na po yun. Mas safe po yun. Mas maganda po yun. Mas maganda po ang kahinatnan. So si Jesus po, lagi po siya nagtuturo patungkol sa finances. Pera. Ano? Kasi napakahalaga po. Naging nilevel po niya sa Diyos yan eh. Kaya marami po ngayon, they want more money. Bakit? To have power. Kaya bakit yung mga milyonaryo na gusto pang maging bilyonaryo? Na, kung meron na silang millions, malaki na ang kanilang kita. Siguro monthly 500,000 o 1 million per month ang kita nila. Bakit sila ay nagnanakaw pa ng 100 million, 1 billion? Bakit nagnanakaw pa sila? Meron na silang, ang laki na ng kita nila, ang sahod nila, ang lalaki. Ang lalaki. Bakit? Yung puso. Patuloy na naghahangad because they want power. Pag ikaw may wealth, may power ka. They want to control everything. They want to control people. Opo. Because they want power. Kaya ang iba, ginagamit ang pera to control people. Kontrolin ang mga tao. No. Ginagamit po yan. Lalo na po pag eleksyon. Para makuha ang boto nyo. They will use their wealth. Pera. Madaling pasunurin ang tao kapag pera. Kasi karamihan ng tao, yung nilalaman ng puso, alam nyo, yan ang katunayan sa mundong ito. Pera. Kinukurap po tayo ng kaaway. Dahil may mga sistema rin po na tayo ay babatakin para maging kurap. Kaya kung hindi po natin naunawaan to, mga kapatid, malalaman po natin isang magagigising tayo. Ano na nangyari sa akin? Dati matuwid ako, honest ako, matapat ako. Ngayon, saksakan ng sinungaling. Dati hindi ako nagnanakaw, pero ngayon, bakit? Parang wala na lang sa akin ang pagnanakaw, pandaraya. Dahil nilamon po ng sistema ng mundong ito. Kaya ang Panginoon talagang sinabi niya, you cannot serve. Mamimili ka talaga. Sino ang gusto mong magmaniobra? Sino yung gusto mong magmay-ari ng buhay mo? Nasabihin ng lahat, gusto ko si Lord, siya naman ang source ng lahat eh. Kasalita po natin yun, gusto. Pero marami po tayong i-give up pag talagang si Lord ang sinabi natin, hari natin, Panginoon natin, siya ang may-ari sa atin. Lord means owners. Siya ang mayroong ownership. Hawak po niya ang certificate ng ownership. Siya ang Lord. Siya ang hari, mga kapatid. So may mga warning po dito concerning money. Money is dangerous. 1 Timothy 6:9-10. Kaya katulad po ng fire, katulad po ng sasakyan. Mga kapatid, pag wala pong ingat, we don't have caution, wala po tayong pag-iingat, nagdadrive po tayo ng sasakyan, hindi ibig sabihin masama ang sasakyan. Hindi, kailangan po natin yan sa transportation. Pero pag hindi tayo maingat how to handle, paano hahawakan, imamaneho ang sasakyan, pwede po ito, a lot of accidents, mga kapatid. Ang dami po aksidente. Wala pong pag-iingat. Ganon din po sa pera. Dangerous po yan. Hindi yan masasabing kasalanan ng pera, pero sa paghawak nito, pwedeng ikapahamak natin. Parang apoy. Kailangan natin ng apoy, magluluto tayo. Pero pag hindi natin na-handle properly ang apoy, it will create destruction. Kapahamakan ang idudulot nito, mga kapatid. So,
Kailangan mabantayan po natin kasi trap po ito eh. Sabi, people who want to get rich fall into temptation, in a trap, and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. For the love, there you are mga kapatid, verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. So yan po nangyayari. Kung sila po'y na-trap, yun na. Doon na. Yun na po ang problema. Yung love of money. No? Love of money. Alam nyo, para makita po nyo talaga yung pagkilos ng Diyos, wag po nyong pag hindi magiging kuwan yung pera, ibig sabihin, hindi po magagamit ng hindi mailalabas yung potensyal. Hindi magiging kagamit-gamit, productive ang pera. Kailan padaanin lang niya sa kamay nyo. Pag yung pera hindi nag-i-earn, walang return, kuwan nyo yan, padaanin nyo yan. Kung saan mag-i-earn ng malaki at for eternity pa ang earnings. Kung yan matutulog lang sa bangko, walang earnings, useless yan. Sayang. Kaya tamang pag-handle ng finances. Kailangan hindi siya matulog doon. Saan pwedeng magamit yan? Para mailabas niya, kailangan gamitin mo yung kung ano yung pwede niyang may produce. Ano yung magiging return? Magiging kagamit-gamit. Lalo na yung para sa eternity, makapag-harvest sa eternity. Kasi kung ang pera lang, inipon mo, nandun lang, naka-stack lang. O yan ay nasa isang cabinet lang, nasa isang vault lang. Pinaglumahan na yung mga denomination na hindi na naipapalit. Kasi tinambak mo lang eh. Sayang. Inanay pa. Sayang, mga kapatid. So ang Panginoon, kaya sabi niya, tinuro niyang prayer, give us this day. O tingnan niyo, araw-araw. Araw-araw si Lord, kinakatagpo niya ang pangailangan. Naniniwala ba kayo doon? Ay bakit kayo? Ang savings nyo ay for 20 years. Sabi mo, nagtayo na ako ng kwan. Grabe na yung structure ko, financial structure ko. For 20 years, safe na ako. Secured na ako kay Lord. Para ka nagtayo ng kamalig. Yun sa Bible. Araw-araw, dapat umaasa ka kay Lord. Hindi sa yung savings. Pag ang focus mo ay sa savings mo na, pera na yon. Delikado po yon. Hindi masama mag-save. Hindi masama. Kaya lang yung puso po natin. Bantayan po niyo ang puso niyo. Baka doon ang inyong security. May insurance ako, may policy akong ganito. Doon ka na nasisecured. Wala na ang security mo kay Lord. Teka. Nasaan ang inyong security? Saan kayo secured? Dahil kayo, napakarami niyong policy? Malaki ang savings nyo? Malaki ang investment nyo? Yung ba yun? Kaya nga tinuro ni Lord na prayer, give us this day. Araw-araw, aasa ka kay Lord. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw na ito. Pero sasabihin mo, hindi na ako problema. Sa loob ng 20 taon, hindi na ako magugutom. Bakit? Ang laki na ng naipon ko. Teka. Nasaan ang puso mo? Teka, nandun na yata sa inipon mo ang puso mo. Ay paano kung magkaroon ng bankruptcy yung bangko na yan? Magkaroon ng problema yan. Ano na mangyayari sa'yo? Para kang, di ba, nawala yung kon mo eh, investment mo eh. Pwede mangyari, hindi? Pwede. Yung po, nasaan po ang puso natin? Kasi, may bintana yan. Malalaman kung anong nilalaman ng puso. Malalaman kung anong nilalaman ng puso. Hallelujah. So dangerous po ang pera. Kailangan po natin, pero dapat alam po natin kung paano yan pakikilusin, paano yan i-handle dahil pinantay po yan ng Diyos sa Kanya. Ang pera po, mandaraya po yan. Pwede po tayong parang sakalin, i-control ng pera. Ang sabi po dyan dito po sa parable ng sower po dito sa Mark 4:19. Yan.
because of worries of this life, wealth, desires for other things. Yan po, yan yung parang sumasakal sa tao. Kaya hindi siya nagpuproduce ng fruit. So, pwede pong madaya tayo ng pera. Pero hindi po ito po nagbibigay ng mga pangako pero hindi po nakakapag-deliver ng pinangako niya. It promises happiness but cannot deliver happiness. It promises security but cannot deliver security. It promises peace but cannot deliver peace. So yan po. Pero hindi niya maibibigay talaga lahat. Hindi niya maibibigay lahat. Ang pera po, karibal po ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya sinabi niya, no one can serve two masters. Karibal po ng Diyos yan sa buhay ng tao. Hindi po sinabi ng Bible diyan sa Matthew chapter 6 and also sa Luke 16 verse 13. Hindi po niya sinabi that you cannot serve both God and self. God in money. God in money po. Hindi niya sinabi God in power. Hindi niya sinabi God in career. Pero pwede mangyari. Pwede rin maging kagaw yung career. Pero ang pinantay talaga niya sa kanya, nakaribal niya sa buhay ng tao, sa puso ng tao, money. Pera. Hindi career. Hindi power. Pera po. God and immorality. Hindi po rin niya ipinantay yun. Ibig sabihin, ang karibal po talagang matindi ng Diyos sa buhay ng tao ay pera. Kasi ito na po ang ginagamit ni Satanas. Ginamit kay Jesus, ginamit kay Jesus at ginagamit po sa mga tao. Kaya may mga time din po, ang sabi ni Pablo, iniwan ako ni Demas, hindi na sumama sa akin sa pagmimisyon, sa pangangaral, kasi mahal niya ang mundong ito. Ang karangyaan sa mundong ito. Nabatak siya yung si Demas, yung partner ni Paul minsan, sa kanyang pagmiministry, iniwan siya. So iniwan po siya dahil na-attract po si Demas sa mga bagay sa mundong ito, sa material na bagay sa mundong ito. So yun po, binabatak po kahit po ang mga naglilingkod, ang mga mananampalataya. Ang pera po is a test for spiritual promotion. Luke 16 verse 10 to 12. Basahin po natin to. Sabi po diyan, whoever can be trusted with very real can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very real will be also dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? Tama po ito. Kasi yung pong mga kayamanan dito sa lupa, yan po mga kayamanan, mga kapatid. Kapag tayo po ay nabigyan ng pagkakataon, dapat tayo po ay maging mabuting katiwala. Mabuting katiwala. Kasi yung totoong kayamanan, alam ba nyo ang totoong kayamanan, hindi itong makakamta natin sa lupa. Kasi lilipas po ito eh. Ang totoong kayamanan, hindi lilipas for eternity. Lilipas po ito. Kahit tabunan nga ng lahat, lumipas na eh. Pag erupt ng volcano, pwedeng matabunan yung kayamanan, yung property. Yung pa lang eh. Paano po kung wala na ang dating lupa, ang earth, at may bagong earth na? Lumipas na. Ibig sabihin, napakahalaga na ang puso natin, ang pagtuturo natin hindi lang sa mga bagay na pansamantala. Hindi yan ang totoong kayamanan. Kinakailangan natin, for the time being, kailangan natin habang tayo nag-i-exist sa lupang ito. Pero temporary ito dahil ang lumang lupa na ito ay mapapalitan. May new heaven and new earth. New city of Jerusalem. Kaya lilipas yan. Kaya kung ang puso mo'y nandyan, pag lumipas yan, ano na mangyari sa iyo? Lumipas ka na rin. Hindi dapat. Kasi sa eternity, yun, nandoon ang totoong kayamanan. Mga kapatid, mabuhay tayo dito. Sabihin ninyo, 100 years. Matagal-tagal, 90 years. May-enjoy natin yan. Hanggang 90 years old tayo, 100. Pag 100 years old na tayo, ang iba, iika-ika na, 80 anyos pa lang, 70 anyos pa lang, may enjoy mo ba ang kayamanan mo?
Kaya nung ikaw ay nagkaedad na, sa dami mong naipundar, ay hindi mo kayang ubusin. Lahat ng gusto mong kainin, kakainin mo na. Pero hanggang doon na lang ang buhay mo. Pinagpaguran mo yon. Yung pinagpaguran mo, dapat ito'y maggamit ng maraming magkakaroon. Ito'y magkaroon ng impact. Hindi masayang ang pinagpaguran mo. Mga kapatid, at lalo na kung ang impact nito ay hanggang eternity. Tayo po dito sa UPC Bignay, mga kapatid, meron po tayong mission, tinutulungan, 5 pastors na nasa tribal, mga pioneering pastor. Isa sa Ilocos, isa sa Benguet, 3 sa Mindanao. Ano? UPC Bignay po. Do may ginamit po dyan, nakasamahan natin dito sa church, pero UPC Bignay po yun. May mission po tayo. Marami po tayong pangangailangan dito, pero kung hihintayin natin na matagpo lahat ng pangangailangan, saka tayo tutulong, baka huli ng lahat. Alam mo, sabihin mo, wala, marami pa akong bayarin marami pa akong, saka na lang yan kay Lord. Saka na lang yan. Pero ang Holy Spirit nangungusap sa iyo. Nangungusap ang Holy Spirit. Saka na lang ako tutulong dyan kasi dami pa akong pangangailangan. Alam mo kapatid, yung saka mo na yan, baka hindi na dumating yan. Sasaka-saka ka. Wala na. Kung ikaw ay kinakausap ng Holy Spirit, huwag mo nang tanggihan. Huwag ka nang magmatigas. Huwag mo rin papatayin aningas ng banal na Espiritu. Kasi napakahalaga na pag ikaw ay kinausap, yun talaga Yun talaga, alam mo, mapupulfill ang buhay mo kapag tinugon mo ang pangungusap ng Diyos sa buhay mo. So kinakailangan pag pinagkatiwalaan ka, halimbawa, ikaw ay nagre-rent ng sa apartment, bahay. Kailangan maging mabuti kang katiwala kahit hindi mo pag-aari para yung magiging pag-aari mo talaga, halimbawa dito, sa lupang ito, at sa kabilang buhay, eternity, pagtitiwalaan ka pa. Ikaw ay pinagtiwalaan ng maliit na kwarto. Maging mabuti kang katiwala. Ayusin mo. Hindi yung pag-alis mo, sinira mo lahat. Sira yung pinto ng CR, sira yung lababo, wala, kalat, pati tiles tuklap. Hindi, pag-alis mo, maayos, malinis. Naging mabuti kang katiwala. Kahit sabihin mo, hindi ko naman pag-aari yan, nagre-rent nga ako dyan. Ang sungit ang may-ari dito, sa apartment tayo ito Hindi, wag mo nang isipin yung kasungitan. Basta ikaw ang mahalaga kay Lord, yung puso mo. Maging mabuti. Kasi kung pinagtiwalaan ka ng maliit, pwede kang pagtiwalaan ng malaki. Hallelujah. At bibigyan ka na talaga. Pagtitiwalaan ka na ng sariling iyo. Nangangarap ka, magkaroon ka ng sariling bahay at lupa. Ay, yung tinitirhan mo ngayon, di mo pa sarili yan. Di ka mabuting katiwala Pero pag naging mabuting katiwala kayo, kahit hindi nyo pag-aari, alam nyo, hindi makunat si Lord. Hindi mailap ang kaunlaran. Napipredict po yan. Malinaw po yan. Pagtitiwalaan ka, pagkakalobang ka, lalo na yung totoong kayamanan sa eternity. Sa eternity, mga kapatid. So sa ating pong spiritual promotion, mahalaga po yan. Tinetest po tayo sa pera. Matindi po yan. Kasi pag naglingkod ka kay Lord, sabi ng mga alagad, Lord, iniwan na namin lahat. Iniwan namin bangka namin, business namin. Sumunod kami sa iyo. Lord, iniwan namin lahat. Sabi ng mga alagad. Ginawa nila yon. Tinetest sila. Lalo si Pedro. Grabe kay Pedro Ang daming testing kay Pedro. Yung huli, yung salab Ang sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo katotohanan. Lahat ng iniwan nyo, mas mahigit ang may pagkakalob sa inyo. Sa buhay na ito, sa lupa, at sa buhay sa walang hanggan. Mas matindi ang tatamuin nyo. Sabi niya sa kanyang mga alagad, kasi sabi ng mga alagad, Panginoon, iniwan na po namin lahat. Sumunod po kami sa iyo. Grabe. Iniwan nila lahat. Sumunod sa Panginoon. Ginawa nila yon.
Hirap. Pero pinatunayan ng Panginoon, kailanman hindi sila pinagkulang. Sa buhay na ito, at sa buhay sa walang hanggan, lalo na. So yung promotion po natin sa ating spiritual life, yung pera po, ginagawang pang-test po yan. Tinitesting po tayo. Hallelujah. Ang sabi pa po ng Panginoon, bukod doon sa we cannot serve two masters, we should not be overly anxious about worldly things. Kasi pag tama ang puso mo, tama ang prioridad mo, hindi ka mababalisa. Hindi ka magiging anxious doon sa mga bagay sa mundong ito. Sa kakainin, sa clothings. Kasi ginamit pa nga ng Panginoon doon sa, kung babasahin pa po natin yung mga susunod na verses, dyan po, 26 hanggang 32, ginamit pa ng Panginoong illustration yung ibon. Ibon. Kasi masyadong nababalisa yung mga tao sa kanilang kakanin, dadamdin, iinumin. So ginamit pa niya yung ibon. Tingnan niyo mga ibon, lumilipad, hindi nagtatrabaho. Hindi nagtatrabaho, hindi nag-harvest, hindi nag-aani. Sila hindi pinababayaan ng Diyos. Kayo ay mas mahalaga kaysa kanila, sabi ng Panginoon. Wow, grabe. Grabe. Hallelujah. Kayo ay mas mahalaga. Kaya pag ikaw talaga umaasa ka sa Diyos, yes, gumagawa ka, nagtatrabaho ka, ginagawa mo lahat ng magagawa mo para yung katauhan mo mag-mature, becoming a person God wants you to be, ginagawa mo. Wala kang sinasayang na oras, mga kapatid. Talagang you use wisely, minamaris mo maigi yung mga bagay na pinagkatiwala sa'yo. Pero ang tiwala mo, ang iyong pananampalataya nasa Panginoon, kailanman hindi ka talaga pababayaan ng Diyos. Yung tinatamo mo ngayon, nire-recognize mo, lahat ng ito hindi galing sa galing ko, hindi galing sa effort ko. Ito ay dahil kay Lord. Pero yung hindi nagtitiwala sa Diyos, sa galing niya, nakamtan niya lahat ng yung tagumpay, sa kanya yun, sa sarili niya. Yan ang kaibahan, mga kapatid. So hindi ka mababalisa. Hindi ka mababalisa. Dahil tingnan nyo, yung pananampalataya natin, kung kanyang pinagkaloob, ang pinakamahalaga sa kanya, yung ba mga bagay na pangangailangan natin, basic, temporary lang. Kung kanyang pinagkaloob, tinagpo ang pangangailangan natin para sa pagpasok sa eternity, yung ba mga pangangailangan na temporary, in this temporal world, hindi ba niya kakatagpuin? It's a matter of your faith, mga kapatid. Kung gaano ka kalapit sa Diyos, kung gaano ka talagang nai-immerse sa kanyang pagka-Diyos, yun ang magmamatter. Doon ka huhugot. Kung gaano ka nai-immerse sa kanyang pagka-Diyos sa buhay mo, at masasabi mo katulad ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ganon. Walang kagatol-gatol. Hallelujah. Hindi ka mababalisa. Hindi ka magiging katulad ng mga pagano, ng mga taong hindi nagtitiwala sa Diyos, hindi nananampalataya sa Diyos. Dahil ikaw ay rest assured. Ikaw ay nagtitiwala. Meron kang assurance sa Panginoon. May katiyakan ka sa Kanya. Hallelujah. Na kailanman ang Kanyang mga anak hindi na mulubi. Yes. Grabe. So matapos niyang banggitin to, you cannot serve both God and money. Huwag kang maging anxious. Huwag kang mag-worry. Sabi niya, seek first God's kingdom and His righteousness. Ito yon. Ito ang dapat nating atupagin. Ito ang susi. At ipinakita ni Jesus kung paano mamuhay, seeking the kingdom of God, seeking the face of the Father. Pinakita po niya. Dahil walang ibang magiging pinto, walang ibang magiging daan para magkaroon tayo ng access doon sa kaharian ng Diyos
At sa lahat ng mga provision na yan, maliban kay Jesus, mga kapatid. John 14:6, John 10, verse 7 hanggang 9. So napakahalaga po yung iukol natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Wala nang iba pa. Wala nang iba pa. Dahil siya po ang ating magiging access tungo doon. Para maranasan po natin to. Yung pananampalataya sa Kanya, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, we receive righteousness, the righteousness of Jesus. Hindi na yung sarili nating katuwiran, 2 Corinthians 5:21, pero ang katuwiran niya, yun ang nakikita ng Ama. Hindi yung sarili nating katuwiran, mga kapatid. Ang katuwiran po ng Panginoon Jesus. Kaya mahalaga. Kung paano namuhay si Jesus sa lupa, dapat ganun po. Hindi siya religious leader, hindi siya political leader, pero siya po'y namuhay ayon sa kaharian. Sa mandate ng kaharian ng Diyos, ipinamuhay po niya ang buhay, kakaibang pamumuhay. Kaya pag nagturo siya, sabi nila, iba ang turo nito, iba ang pagtuturo niya, kaysa yung mga tagapagturo ng mga panahon niya. Kasi nga, dala-dala niya ang kaharian. So, siya po ang ating model. Siya ba ay puro prayer lang ang ginawa? Araw-araw? 24 hours prayer? Hindi po. Ang religious sa belief ay dadaanin lahat sa prayer. Luluhod ka, maghapon ka lumuhod yan. Hindi po, si Jesus nagtrabaho po yan. Siya po ay sumama kay Joseph, yung kanyang amahin. At sumama po sa paggawa. Mga kapatid, nagtrabaho siya. Kasi pag sa religious, tayo umaasa sa himala. Pero hindi tayo nagmamanage. Umaasa sa himala, pero waldas. No management at all. So, we are waiting sa himala. So marami, kala nila madadaan yan sa paluhod-luhod, sa pananalangin. Si Jesus hindi maghapong lumuluhod. Magdamag na nalangin siya. Bakit? Kinabukasan pipili siya ng mga leaders. Mahalaga po yun. Kinabukasan pipili. Pero hindi sa tanang buhay siya. Nung nandito sa lupa, puro panalangin ang ginawa niya. Dahil ang prayer ay buhay niya. Ipinamumuhay niya kung anong pinagpe-pray niya. Kaya sa bawat lakad niya, bawat ginagawa niya, that's his prayer. Lifestyle po niya ang prayer. Hindi po natin naunawaan kasi hindi natin makukuha. Pag winala natin yung principle of word at sasabihin natin, nanampalataya naman ako sa Panginoon, bakit kung kailan pa ako na born again, ngayon pa ako naghirap? Nakaligtaan mo ang prinsipyo ng word. Hindi balanse. Paano ka uusad kung hindi ka gumagalaw? Maghapon wala kang ginagawa. Hindi ka uusad yan. Kahit ikaw ay sumakay sa bangka, hindi ka sasagwan, paano ka makakarating sa pupuntahan mo? Hihintay mo na ba ang alon na ikaw ay ipadpad doon? Hihintay mo na lang ba na may darating na ikaw ay pagkakalooban? Mga kapatid, ang Panginoon Jesus, hindi lang siya sumunod. Hindi lang niya ginawa ang misyon na pinagagawa ng Ama. Ngunit, mga kapatid, He worked hard. Dahil hard worker po siya. Hard working. Yung puso niya. Batak po ang Panginoon. Batak siya sa gawain. Batak siya sa trabaho. Dahil kung hindi siya batak sa trabaho, yung magpasa ng cross, yung hagupitin, walang tulog, walang kain, nang magdamag, kinabukasan, papasampa ng cross, bubulagta po, hindi niya kakayan. Batak po siya. Kaya ka sakit, hindi ka batak, hindi ka gumagawa, puro ka pindot, puro ka higa, puro ka upo. Paano yung mga muscles yan? Paano yung mga buto hindi maninigas yan? Kasi hindi mo yung ginagalaw. Batak po sa trabaho ng Panginoon. Alam niyo, pag puro Bible babasahin niyo, sasabihin niyo, sumusunod ako sa Panginoon, puro Bible, basa ng basa. Wala kang ginagawa, hindi ka malang naghuhugas ng plato sa bahay niyo. Ay, nag-pray ako, kaya
religious kapag ganon. Hindi mo naunawaan the principle of work. Pero tama ang paggawa mo. Kasi ang iba naman, puro work. Wala na yung pananampalataya sa Diyos. Sa kanilang sarili niya. Yan. Pinagsumikapan ko yan. Yan, naipundar ko yan. Yan. Puro sa Kanya. Magiging Lucifer ka. Pag ganon. So kinakailangan, maunawaan po natin mga prinsipyo, yung pananampalataya, yung paggawa. Kailangan maunawaan po natin yan. Kasi marami nung na-born again, kaya ang Panginoon Jesus, tingnan nyo, lahat ng tinawag niya, yung una, yung initial na 12, lahat yun busy. Hard worker po yun. Pag tumawag siya ng tamad, hindi gagana yon. May hirapan yun sa kaharian. May hirapan yun sa gawain ng kaharian ng Diyos. Ang tinawad nyo lahat, nakapwesto. Nandun sa kanilang work. Nandun sa kanilang business. Busy po yun, nagtatrabaho. Alam nyo, hindi pwede ang tamad sa kaharian ng Diyos. Yung tamad, hindi pwede. Lahat po ng yun, busy po yun. Busy po. Nung sila po'y tinawag, pinulot sila ng Panginoon doon. They don't mind kung ang ipagagawa sa kanila ng Panginoon ay hindi ayon sa kanilang inaral o sa kanilang porte, sa kanilang career business. Gagawin nila dahil ito ay pinagagawa ng Diyos. Busy po lahat yun. Yung mga tinawag niya yun. Kaya napakahalaga po nito. Gusto mong umunlad, gusto mong ma-fulfill, makamtan yung dream mo. Pero kung wala kang gagawin, hallucination lang yan, parang daydreaming lang yan, parang nangangarap ka ng gising, may pangarap ka, pero saka papangarap mo, puro ka lang higa, puro ka pindot, babangon ka, kakain, ihiga ulit, kakain. Wala. Nangangarap ka ng gising. Dream without action. Walang gawa. Hindi po matutupad. Hindi po matutupad. Kaya si Jesus po ang model natin. Grabe si Jesus. Batak po yun. Panginoon, kumain ka naman. Nalilimutan niya ang pagkain. Dahil marami siyang gagawin. Kumain ka naman, Panginoon. May nagdala ba sa kanya ng pagkain? May nagdala ba sa kanya ng pagkain? Grabe talaga ang Panginoon. Grabe. Batak na batak sa gawain sa trabaho. No. Matindi po. Siya po ang ating huwara. Kaya ito po yung pananampalataya na ipinunla po sa atin. Ito yung pananampalataya. No. Kung ikaw ay masipag na bago ka manampalataya, pag ikaw ay nanampalataya, lalo kang sisipag, sisigasig. Hallelujah, grabe. Grabe. Hindi yung masipag ka dati nung ikaw ay manampalataya, naging tamad. Natatapos ang magapong, walang nagagawa. Ay kadami nang dapat gawin. Alam nyo, ang daming dapat gawin. Napakarami po. Kulang ang katawan natin. Kulang po ang katawan natin. Kung sasabihin natin na, ay wala namang magawa eh. Anong walang magawa? Sabihin, pag ganyan ang terminology mo, walang magawa. Kaya yan na lang, nagbibilang ng dumadaang tricycle. Saka pinipitik yung mga dahon, yung bulaklak ng katuray. Eh, walang magawa eh. Di po, maraming dapat gawin. Kaya nga ipinapriority po natin, alin ba ang dapat urgent at important na una nating tutugunan na gagawin at aayusin. Yun po yun. Depende po doon sa ating puso yan. Kaya malalaman po yan sa atin. Kaya yan po yung pananampalataya natin na active po yung pananampalataya. Kung hindi po tayo gagalaw, kikilos po dito, hindi tayo unlad. Aba, pag dito sa church, puro tayo prayer meeting, magkakaroon kaya tayo ng ganito? Wala tayong gagawing iba, puro prayer meeting. Sa tingin nyo, lalabas kaya to? Hindi, may ginawa po tayong iba. May prayer po tayo, pero hindi lang po yun ang ginagawa natin. Mga kapatid, marami sa ating mga kapatid, talagang dedicated po sila. Ang iba sa kanila ay wala dito. Pero they're supporting us para makamtan po natin yung ating nilalayon, yung dream po natin. Nagsasama-sama po tayo. Tayo po ay nagiging masigasig, masipag. Kaya ang iba, alam nyo, may mga
may mga kapatid tayo, sa kanilang pagtatrabaho, kaya ang iba sa kanila, gusto nila kuwan pa talagang, they have enough, more than enough na pera, pero sila po yung nagtatrabaho pa rin, iniisip po nila, gawain ng Diyos. Opo, meron po tayong ganyan dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Yun pong isip, hindi sa sarili ha, kasi kung sa sarili lang, sobra-sobra na. Sobra-sobra na. Ang iniisip po nila, gawain ng Diyos. Yung PCI Bignay, yung expansion, yung dream, no? Yung marami pang maabot na mga kaluluwa. Grabe, pag narinig ko yun, natatats ako. Kaya nai-encourage ako na gawin ko ang bahagi ko sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. Kasi kung may mga kapatiran na ganun, grabe, walang nasasayang na oras. Ang iba nahihirapan na talagang hectic ang schedule, di ba? Kahit dito po, sa Pilipinas, yung mga nating working dito. Pero dahil hindi lang nila iniisip sarili nila, hindi lang nila iniisip pamilya nila, iniisip nila gawain ng Diyos. Wow, hallelujah, hallelujah. Grabe talaga, grabe. Purihin ang Panginoon. At nakikita po natin, dumadaloy po ang Diyos, hindi siya mapagkait. Grabe. Pinadadaloy po ng Panginoon ang mga pangangailangan. All these things, sabi niya, will be added unto you. Grabe po. Last Monday, mag-i-end po ako dito. May teacher po sa disiplina diyan sa disiplina National High School na nakipag-appointment sa akin. Kailangan daw ang spiritual na tulong. Yung pala, yung anak niya, grade completers, may project para doon sa pinagmulan ng kultura ng Bignay. So nag-research. Tapos sa bandang huli, may spiritual reflection. Sabi ko, ang ganda ng kwan mo, yung project mo na yan ha. Tapos pag spiritual reflection na, sabi ko, ididig natin, hahalong kayo. Hindi lang yung ugat na kung saan ba galing ang Bignay o wala ng puno ng Bignay, no? Talagang uugatin natin saan tayo nagmula. At alam nyo, sa pamamagitan noon, dinala ko siya doon sa original design, sa creation ng Diyos. So, estudyante ito, completers, mga kapatid, ipipresent niya sa barangay yung project niya. Tapos, Girl Scout, no? Girl Scout. Hindi natin membro. Kasi, siyempre sa barangay, marami pong nakakarinig sa akin dyan. So, tumatawag lang sila, Pastor, pwede mo akong tulungan sa ganito? Kasi spiritual Oo, spiritual. Kasi spiritual advisor lang po ako dyan. Spiritual advisor. Ikaw pong pastor. O sige. Pag i-present mo yan, tapos pastor, pag i-present namin ito, sama ka ha. Sabi ko, okay. Hallelujah. Alam niyo, laking opportunity. Mga kapatid, project po ito. Project. Ang dinidig lang yung ugat ng mga barangay, saan ba nanggaling yung Bignay, itong barangay Bignay, inuugat po yung kultura, inaaraw po nila mga estudyanteng ito. So maganda po, sabi ko, spiritual kasi ito eh. Kaya uugatin natin to, yung creation. At kailangan po malaman ng bawat isa mula sa mga bata pa, saan ba tayo nagmula? Amen? Saan ba tayo nagmula? Ikaw man na hindi taga-Bignay, saan ka ba nagmula? Iisa ang pinagmula natin, mga kapatid. At ito po ang dinidiscover natin. So kailangan iakma po natin ang ating puso niya. Tanungin ko po kayo muli, anong hinahanap nyo? Anong hinahanap nyo? Are you seeking for the kingdom of God in His righteousness? Anong hinahanap nyo? Hinahanap po ba nyo yung opportunities? Saan may oportunidad? Doon tayo? Nothing wrong. Pero bukod yan, anong hinahanap nyo? Matapos nyong marinig ito.
Ang dapat po nating hanapin, ulitin ko po, ang sinabi ni Jesus, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Nagiging komplikado po ang buhay natin pag iba-iba ang hinahanap natin. Pag mali po ang hinahanap natin, nagiging complicated po ang buhay natin. Natotrouble po tayo. Kaya marami pong nababalisa, nagwo-worry sa kanilang magiging bukas. Paano na? Kasi mali po ang prioridad. I'm praying to the Holy Spirit na bigyang linaw po ito sa abot ng kakayanan ng bawat isa na maunawaan. Ito po ang ating pinag-usapan. Ito pong kapahayagan ng Diyos. Nananalangin po ako. Banal na Espiritu. Habang tumatayo po tayo,